Bakit nga ba hindi nakikipag-debate ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo? Magandang araw sa iyo, kakalbo. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan na abutan ang bidyong ito. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang usapin tungkol sa kung bakit nga ba hindi nakikipag-debate ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kanyang tungkulin at gawain, kung bakit hindi siya maaaring makipag-debate. Ano nga ba ang dapat gawin ng pamamahala? Ang pakikipag-debate ba ay isa sa kanyang tungkulin? Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalilimutan ang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong video gaya nito. Bakit hindi nga ba nakikipag-debate ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo? Una, ay linawin natin ano nga ba talaga ang tungkulin ng isang leader o pamamahala. Ang tungkulin ng pamamahala ay ang magturo, pagtibayin at palaguin ang pananampalataya ng bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo. Siya rin ang nagsisilbing pinakamagandang ehemplo na dapat tularan ng mga kaanib, kung saan malinis at banal dapat ang pamumuhay. Ang gawain ng pamamahala ay hindi biro, sapagkat pananagutan nila sa Diyos ang anumang bagay na mangyayari sa iglesia. Isa pa, sobrang bilis ng pagdami ng mga kaanib sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya naman ang pamunuan ang milyong-milyong kaanib ay talagang hindi birong tungkulin ng isang namamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa katunayan, hindi talaga tungkulin o gawain ng pamamahala ang humarap sa anumang klase ng debate. Bakit? Sapagkat hindi ito ang tungkulin na iniatang sa Kanya. Tandaan natin na ang Diyos ay naglagay ng mga may tungkulin sa iglesia. Ngunit ang mga tungkulin ito ay hindi pare-pareho ang mga gawain. At mababasa nga natin yan sa 1 Corinto 12:28 hanggang 30 at sa Roma 12:4 hanggang 8. Ikalawa, gaya ng sabi natin na mayroong kanya-kanyang tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Ang pamamahala ay nagkatalaga rin ng mga ministrong tagapagsanggalang ng Ebanghelyo o ang mga ministrong debater na sila mismo ang ipinapadala ng pamamahala upang ipagtanggol ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa ganitong paraan, nagagampanan ng Iglesia ang kani-kanilang tungkulin. Ang mga debater ng Iglesia ni Cristo humaharap sa mga naghahamon na maipaliwanag ang kanilang panig patay sa kanilang mga aral. Abang ang pamamahala naman ay patuloy sa kanyang tungkulin na pangalagaan ang Iglesia hanggang sa matamo nito ang gantimpalang nakalaan sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Sa ganitong paraan, natitiyak nila kailanman ay hindi sila mapipinsala. Hindi mapipinsala ang kanilang mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, dahil sa gawain ito ng Iglesia ni Cristo, ay lagi silang tinutukso ng isang samahan ng isang relihiyon na takot daw ang kanilang pamamahala na lumaban sa debate sa kanilang puno. Bagay na lagi nilang ipinagyayabang at ipinagmamalaki sa ibang tao. Pero ang totoo ay makailang beses na itong tinanggap ng iglesia at merong mga ministro ang haharap. Ngunit ito'y hindi sinisipot ng kanilang puno. Kaya habang tinutokso nila ang iglesia, ay hindi ito pinansin at pinatulan ng kanilang pamamahala.
Bagkos, mas nag-focus ito kung papaano mapapatibay ang mga kaanib sa kanilang pananampalataya. Mas nag-focus ang pamamahala kung paano palalaguin ang pananampalataya ng kanilang mga member. Bagay na mas naging mabuting ehemplo siya sa mga kaanib. Dahil kahit anong masasamang salita ang ibato sa iglesia at kung minsan ay personal pa nga, ito ay hindi pinansin ng kanilang pamamahala. Kaya naman maraming kaanib ang gumaya sa estilong ito. Bagkus na mag-focus sa mga naninira, ay mas nag-focus sila sa kanilang pananampalataya. Bagay kung bakit ang bawat kaanib sa iglesia ay hindi basta-basta nabubuwal at napapaniwala ng mga maling aral. Bagay din na pinatunayan ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo na ang makipagtalo sa isang taong mapanglait ay walang kabuluhan at walang magandang patutunguhan. Kaya naman kahit sa kabila ng mga panlalait at pangmamaliit na nakukuha nila sa isang relihiyon, ay patuloy silang mas pumunlad at mas dumami ang mga kaanib. Dahil mas marami ang nagsuri sa kanila at inalam kung bakit nga ba kahit personal na ang banat sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo, ay mas pinili nito ang manahimik at mag-focus sa pananampalataya ng mga kahanib. Yan kakalbo ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi talaga nakikipag-debate ang pamamahala. Batid ko sa aking sarili na marami pang dahilan kung bakit hindi nakikipag-debate ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Pero isa lamang ang nasisiguro ko, bawat hakbang na gawin ng kanilang pamamahala ay para sa kanilang ikakabuti at ikalalago ng kanilang pananampalataya. Hanggang dito na lamang kakalbo. Sana'y kahit kaunti ay may natutunan ka sa video ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalilimutan ang mag-subscribe at i-like para lagi kang updated sa mga bagong video gaya nito. Muli, ito si Kalbo TV. Salamat sa panonood.